Magandang umaga mga ka-ICDEC. 9 o'clock is ICDEC hour. Welcome po sa ating ikatlong episode. So tingnan mo nga naman, nasa ikatlong episode na po tayo. Isa na namang episode ng Usapang ICDEC, Kwento at Talakayan. Ako pa rin po ang inyong host, Jomel Florendo. At ngayong araw ay ating pong pag-uusapan ang isa sa pinakamahalagang serbisyong inaalok po ng ating kooperatiba, ang loan services. Kasama natin ngayon ang bihasa pagdating sa usaping loan. Walang iba kundi ang Chief Operating Officer ng ICDEC na handang sagutin lahat ng inyong katanungan. Paano ba mag-apply? Ano yung mga benepisyo pag maglo-loan sa ating kooperatiba? Ang lahat ng yan ay masasagot ngayon. At para simulan ang ating episode, help me welcome our special guest today, COO May Christine and Toddler. Magandang umaga sa iyo, Jomel. Magandang umaga rin po. Salamat po sa pagpapaunlak na maging bisita po sa ating ikatlong episode ngayon. Salamat din sa pag-invite. So, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga sa sumusubaybay ng ICDEC Hour. So, para po sa ating unang katanungan, parang game show po ano po ang mga iba't ibang loan products na ino-offer ng ICDEC? Pwede po ba nating explain briefly ang features ng bawat isa? So, napakadami ng loan products na ICDEC. Tayo ay merong 11 loan products na ino-offer or ina-avail ng ating mga member. So, umpisahan ko dun sa una. Ang una ay ang productive loan. Ito ay pwedeng i-avail ng ating member kung kailangan nila ng puhunan or kapital sa negosyo nila or sa sisimulang negosyo. So, pwede silang makautang dito na 2,500 hanggang 10 million. At pwede bayadan hanggang 5 taon. Ang pangalawa ay yung agricultural loan. Ito ay pwede gamitin ng ating mga member in terms of paghahayupan, pagsasaka, at pangingisda. So, ang pwedeng ma-loan dito ay 2,500 hanggang 2 million. At pwede itong bayadan ng hanggang 3 taon. Kung kailangan naman nila ng pang-tuition ng anak nila, pambili ng mga appliances, or pang-paayos ng bahay, pwede nilang i-loan or i-avail ang Provident loan. So ito ay pwedeng hanggang 2,500 hanggang 500,000 at pwedeng bayadan ng hanggang 5 taon. Kung ang gusto naman ni member ay bumili ng motor o nasasakyan gaya ng van or ng kotse, pwede nilang i-avail ang vehicle loan. So ito ay pwede silang makautang ng 200,000 hanggang 2 milyon at pwede nilang bayadan ng 5 taon. Ang panglima nating loan product ay ang real estate loan. So ito naman ay pwede nilang gamitin or hiramin kung kailangan nila magpatayo ng bahay or bumili ng property gaya ng lupa. Pwede silang makautang dito hanggang 10 milyon at pwede nilang bayadan sa loob ng 7 taon. Ang pang-anim natin ay ang ating hapot loan. Ito ay special na loan dahil tayo mismo ang nag-o-offer sa ating mga member dahil ito ay para lang sa mga mix o member in good standing. Yung word na hablot ay para sa mabilisan na pagbabayad. Hablot. Kaya ito ay pwedeng bayadan sa loob ng 1 taon or hanggang 6 na buwan at pwede silang makautang ng hanggang 5 milyon. So special siya dahil ito ay walang collateral. So, ino-offer natin ito sa mga member na may existing na negosyo at kumbaga man yung negosyo nila ay matagal na or talagang halimbawa 5 taon na nag-i-exist yung negosyo nila. Ang pampito natin ay yung munting negosyo. Kung meron tayong hablot, meron naman tayong munting negosyo. Ito naman ay para dun sa ating mga miyembro na mix din. So, kung halimbawa hindi naman nila kailangan ng ganong kalaking halaga, so pwede nilang utangin itong munting negosyo. Ito ay wala ding collateral at pwedeng bayadan sa loob ng 6 na buwan. So, yung pangalo nating loan products ay ang barangay loan. So, sa barangay loan, ito ay ino-offer natin sa ating mga barangay officials, mapa-appointed man yan or elected. So, ang ino-offer natin na loan amount ay 60% ng kanilang monthly honorarium. At ito ay tatagal o yung pagbabayad nila ay tatagal based dun sa termino ng kanilang panagutan. Pwede ko po matanong kung bakit po 60% lang, hindi po 100%?
or 80% pa lang yung inaalok natin sa mga barangay official. So, 60% lang ang ating ino-offer or amount na ibibigay sa ating mga barangay officials dahil syempre meron pa silang mga basic needs na kailangan. Hindi naman pwede lahat ng whole amount or whole amount ng honorarium nila ay kailangan pambayad ng loans. Silly ko. So, ang pasiyam natin na loan product ay ang emergency loan. Sa emergency loan, ito ay pwedeng i-avail ng ating member kung halimbawa nagkasakit si member or ang kanyang immediate family, na ospital man iyan or na aksidente. So, pwede sila makaloan ng hanggang times 2 ng kanilang share capital. At ito ay special dahil may grace period siya na 60 days bago mag-start yung kanilang monthly amortization. So, yun yung emergency loan. Kung halimbawa naman, nagkaroon ng kalamidad, halimbawa nagkaroon ng bagyo, binaha, or kahit disaster na sunog, pwede silang mag-avail ng calamity loan. So, yun yung pang-10 nating loan product, calamity loan. Ito ay may grace period din na 60 days bago magsimula yung amortization ng kanilang loan. At pwede silang makautang hanggang 10,000. Ito po natin po nung emergency loan. 60 days to say what was why. Grace period natin. Ang pinaka-last nating loan product ay ang ating fast loan. So, bago itong loan product na ito, yung word na fast, ibig sabihin mabilis. Pwede siyang bayadan tanang hanggang 3 buwan la. At ito ay pwedeng ine-offer natin sa member dahil ito ay para sa mga immediate need. Halimbawa, pambayad ng kuryente, nawala ng gasol, or pwedeng halimbawa ipang-tuition na nung anak at kailangan na ng pang-tuition. So, pwede sila mag-avail ng fast flow. At ito nga, kaya ng sinabi ko kanina, siya ay payable ng hanggang 3 buwan. Yung fast tool yan, mabilis din. Mabilis. Mabilis din ang release. Basta as long as member in good standing ka, mabilis i-release yung loan na ito. So, yun. So, napakadami po natin mga ka-ICDET na loan product na pagpipilian. So, meron po tayong mga milyon na loan amount na pwedeng mautang. So, ano pa po ang hinihintay nyo? Mag-member na po kayo para makapag-avail kayo ng servisyong loan ng ICDET. So, yung ano naman po yung ating mga kailangan pa sa mga papers pag mag-a-apply na po ng loan. So, madali lang itong mag-apply ng loan, Jomen. Unang-una, kailangan nilang ipasa ang fully accomplished loan form. Pangalawa ay ang ating photocopy ng mga IDs. Pangatlo ay yung mga documents na kailangan doon sa mga ipapasa nila sa collateral. Halimbawa, kung title man yan, photocopy ng title. Kung yan man ay sasakyan, kailangan may photocopy muna ng ORCR. So, iyon, 3 lang muna yung hinihingi ni ICDEC in terms ng pag-avail ng loan. So, loan application form, ID, at ilang documents para doon sa mga collateral. So, paano po yung halimbawa, ang collateral ko yung mga equipment or mga appliances ko po, dadaling ko po ba dito sa office? Hindi na kailangan dali dahil baka mapuno ang ICDEC pagdadali lahat ng mga appliances at saka mga equipment. So, ililista lang nila doon sa loan application form yung halimbawa ang collateral mo ay TV. So, ilalagay doon TV, ano yung brand at kailan binili. Dahil iyon ay may process naman sa ating CIPI. So, sila yung mag-verify kung yung bang nilagay mong TV, yung brand at kung kailan binili ay pakikita naman pagdating sa CIBI naman. So, doon po pala sa loan application form, ay may field po doon na isusulat po natin yung mga collateral po natin. Sige po. So, yung ano naman po yung basihan ng pagbibigay ng ICDEC ng pautang? So, napakadali din lang na ngayon, hindi na tayo katulad noon na nagbe-base tayo sa share capital ng isang miyembro. Ngayon ay ang ginagawa natin ay capacity-based lending or depende sa kapasidad ni member. Kung gaano man yan kalaki, halimbawa nag-file si member ng 1 milyon. So, kung kaya niya talaga at napatunayan niyang bayadan yung 1 milyon, bakit hindi natin i-approve? So, ang pagbabasehan na natin ay capacity-based or kapasidad ni member in terms of pagbabayad ng loan.
Ibig pong sabihin kahit ang share capital niya ay 2.5, kahit ang share capital niya ay 3,000, basta yung kapasidad naman po niya ay kaya niyang bayaran yung loan na gusto niyang amount, ay pwede po. Oo, Sa pwede capacity yun. to pay po, no? Oo, hindi na tayo nagbe-base, katulad ng sinabi ko, hindi na tayo nagbe-base doon sa share capital. capital. Dati pwedeng times 2 ng share capital or times 3. Ngayon hindi na, capacity-based lending na yung ginagawa natin. Katulad ng ibang mga financial institution. So pagdating naman doon sa pagsukat natin or paano natin tinitingnan yung mga nag-a-apply ng loan. So papasok tayo doon sa 6 C's. Character ni member, chine-check, capacity or yung capacity-based nga, collateral, condition, confidence, at capital. So doon naman tayo tumitingin or doon natin sinusukat si member. Pero pagdating sa pag-apply, nagbe-base tayo sa capacity-based or capacity-based lending na ang ginagawa natin. Sige po. So, dahil ang usapan po natin ay loan, gaano po ka-flexible yung ating payment terms at yung interest na ibinibigay sa ating loan. So, napakagandang question din na dahil laging tinatanong yan bago mag-apply, magkano interest? Magkano So, interest agad po? gaano katagal babayadan? So, napaka-flexible natin, Jomel, pagdating sa pagbibigay ng interest rate at terms sa ating mga miyembro. So, depende iyan doon sa i-avail nila na products or loan products. So, dahil nga tinanong muna at sasagutin ko yan, so tayo ay nagre-range sa 0.75% hanggang 2% per month. So, yun yung ating interest. Ang pagdating naman sa ating mga term ng payment, so nagre-range tayo ng hanggang 6 months at hanggang 7 years. So, depende na din dun sa ating loan products or loan product na i-avail ni member. So, yun, 0.75 hanggang 2% per month. Opo. Ibig sabihin, bawat loan product po natin ay iba't iba siya na interest rate. Opo. Pwede din po bang nakaka-apekto din po ba yung collateral sa interest rate? Nakaka-apekto siya, Jomel. Dahil, syempre, ano bagay yung ino-offer mong collateral? Halimbawa, iyan ay title. Kaya sinasabi ko kanina na napaka-flexible ni ISADEC in terms of offering yung interest na binibigay natin sa ating mga member. Dahil magbe-base tayo ay doon sa kanilang ino-offer din na collateral. Halimbawa, yan man ay title, yan man ay appliances. So, doon titingnan ni ISADEC kung ano yung pwede natin ibigay na interest rate doon sa ating mga member. Dahil sabi niyo po kanina, 0.75 to 2%, ano po kaya yung factor na pwede ko siyang ibabaan ng 0.75? Siguro po gustong malaman po ng ating mga member. So, pwedeng yun ay depende na sa kanilang loan product na kanilang i-avail. So, yung 0.75 parang times 12 natin, 9% per annum. Per annum. So, pwede yan, ino-offer natin yan karamihan sa real estate loan. Dahil yung term naman, pwede natin pahabain na 7 years, so pinakamatagal natin na term. Kaya, kumbaga man, pag maganda yung collateral na ino-offer nila, so doon nagbabari yung mga interest rate. So may bracketing iyan. Medyo matatagalan ka to pag i-explain ko lahat in terms of bracket. Pero yun, ang pinakamababa natin ay 0.75 or 9% per annum. So dito na po tayo sa loan process. Paano po, pwede niyo po ba explain yung step by step mula po sa application ng loan hanggang sa approval ng loan? Medyo mahaba-haba ito ha. Mag-ready ka. Medyo hanggang 2 hours. Sa 2 hours. Meron ka ng 2 hours to explain. So, unang-una, ang ating process ay kailangan nilang ipasa yung loan application form. So, ipapasa nila iyon dito sa ating credit section, sa ating naggagandahan at nagagawapuhan na mga loan processor. So, kailangan nilang i-check iyon, i-check ng ating mga loan processor kung kompleto ba yung mga information na inilagay nila doon sa kanilang loan application. Pag okay na at wala ng problema, dadalhin iyan na credit section sa collection and monitoring section. So, sa collection and monitoring section, sila yung nagpa-process naman or nag-schedule ng pagbisita
Ibig sabihin, pupuntahan sa bahay, i-check kung ano yung mga collateral. Nandun yung process na CIBI process. So, nandun iyon. After na yun, pag wala na din mga question, na-comply na nila yung mga tanong at hinihinging mga documents ni area coordinator, gagawan iyan ng CIBI report. So, after CIBI report, ibabalik sa credit section. So, si credit supervisor, siya naman ang magko-consolidate. So, lahat ng information mula pagpapasa hanggang sa CIBI process, siya ang magko-consolidate. Pag na-consolidate na niya, magkakaroon siya ng recommendation report. So, after na yun, i-report niya iyon sa approving body. So, mayroong mga level ang approving body. So, depende sa amount na inilulong ni member. So, si approving body, siya, tulad sinabi ko, approving. So, sila yung nag-approve ng loan. After approval, ibabalik ulit iyan sa credit section para i-schedule ng loan release. So, sa loan release naman, tatawagan si member, i-schedule kung kailan nila makukuha yung loan, isasabihin kung na-approve ba sila doon sa gusto nilang amount o hindi. Pag hindi, ini-explain bakit hindi na-approve. Hindi na-approve na in terms of doon sa amount. Hindi na ma-deny. Pero kumbaga na halimbawa 1 billion yung nilot, na halimbawa nabigay nila ang 500,000. So, ini-explain niyo ng ating mga loan processor. Pagdating ni member dito, nagkakaroon tayo ng credit orientation. Sinasabi ni loan processor, ano yung mga binawas, ano yung schedule ng payment, at pagkano yung monthly amortization. Ano yung obligation ni member in terms of after ma-raise yung loan. So, lahat ng prosesong iyon, umaabot tayo ng 7 to 10 days. Bago po, hanggang doon sa release. Hanggang doon sa releasing. So, akin din i-explain yung with regards to satellite offices. Dahil sinanong yung satellite offices sa Humalig, Panukulan at Bordeos. So, pagdating sa loan application ng mga satellite or na POGI satellite office, yun ay tumatagal ng 15 to 20 days. Bakit? Dahil, syempre, dadalhin pa dito lahat ng documents ni member. Dahil dito yung ating approval. Dito din pinaprocess. Tapos, ibabalik ulit doon sa satellite office para i-release. So, nagkakaroon ng medyo matagal-tagal. Pero pinipilit natin na at least hanggang 20 days lang yung ating process ng loan releasing doon. Meron din tayong one-day release or same-day release. Ito naman ay kung halimbawa ang ating ilo-loan ay 90% laang ng ating share capital at savings or time deposit. So, pwede iyang i-release agad. Wala ng CIPI, wala ng mga pupuntahan sa bahay. Kundi kaagad ay bigyan lang tayo ng at least mga 2 to 3 hours mapaprocess natin yung same day release. Dahil yung kung hindi po ako nagkakamali, dahil yung pera po niya dito, yun na yung nagsisilbing collateral. Oo, yun na. So, wala na di collateral na i-offer si member dahil guaranteed loan yung mangyayari sa kanyang application. Doon po sa sinabi po yung 7, para po dito sa mga member natin sa Reyna, na 7 to 10 days, saan po tayo magsisimulang bumilang ng araw? Doon after ng CIBI or after ng pagpasa ng loan application? Oo, napakaganda question yan, Jovel. Dahil medyo nalilito din sila pagdating dito sa pagbila. So, ang start ng 7 to 10 days ay pag tinanggap na ni loan processor or pagka-pasa nila ng loan application. As long as tinanggap na ni loan processor yung kanilang loan application, wala namang question, na-fill upan nila lahat, kumpleto yung birma, at kumpleto yung mga documents, bibilang na tayo ng 7 to 10 days. Siyempre, working days yun. Hindi po ka binabasok ng linggo. Kaya tanggalin po natin. Kung dadaanan yung linggo, hindi po kasama sa Hindi kanila. kasama. Meron po bang factors na pwedeng mapadali kung yung ibang member po natin natatagalan pa sa 7 to 10 days? Meron po bang factors na pwedeng mapadali o magpatagal ng aplikasyon? So, meron tayong mga factors na mapapadali ang ating mga
loan application ng ating mga member borrower. Unang-una ay kung halimbawa kompleto lahat ng kanilang mga documents ay pinasa. At kung halimbawa si member ay member in good standing at kalulon or magre-renew laak siya, so madali na yung process natin doon. Halimbawa, ang kanya namang ilulot ay same laak ng kanyang previous loan, so madali na yung assessment na yun. At kung halimbawa, wala pang 6 months ay kanya nang nirenew, so madali na yung kanyang process dahil valid pa yung CIBI report na ginawa ni area coordinator. May factors din na napapatagal. Dahil halimbawa, pagpapasa pa lang ni member ay kulang-kulang na yung mga... Walang ID. Oo nga po. Walang ID or halimbawa kulang perma ng asawa, ayaw pa permahin si asawa. So, talagang doon pala, nagbabari na yung tagal ng ating application. So, kung talagang gusto nilang mapadali, kailangan kompleto yung mga ipinapasa nila na mga requirements at syempre yung information din ay kailangan kompleto. Nabanggit niyo po kanina, CEO, na wala namang nadi-deny. Pero yung loan amount na gusto nila ay hindi natutupad, nababawasan. Kung halimbawa, kanyang gusto 1 billion, ay 900,000 na lamang. Ano po yung mga dahilan kung bakit nangyayari po yun? At ano po yung pwede nilang gawin ng mga member po natin para maiwasan yung pangyayari? Unang-una ay kailangan talaga pag-a-apply pala ng loan ay yung tama lang, yung talagang gagamitin, halimbawa kung gagamitin yung capital sa negosyo, talaga yung capital lang. Huwag na nilang dagdagan na may paminsan lang may mga extra. Halimbawa, so yung purpose lang talaga. Ano baga yung purpose ng kanilang niloloan? Doon tayo tumitingin na una. Pangalawa ay capacity ni member. Doon sa capacity ni member, tinitingnan natin, kaya ba talaga ni member yung gusto niyang loan or gusto niya amount ng loan. So pag nakikita natin na hindi kakayanin ni member yung kanilang ina-apply, so doon nagbabari na pwedeng mabawasan or pwedeng halimbawa ma-deny mismo. Dahil syempre, tinitingnan natin yung kanilang capacity, yung net disposable income nila. Mina-minus na natin lahat ng expenses nila. Expenses sa bahay, expenses sa negosyo. Titingnan natin may natitira pa ba dahil doon naman tayo pabawas ng pang-amortization nila. So pag hindi na talaga, halimbawa kulang na, doon nag-start na pwede nating bawasan yung kanilang loan apply. Pero talagang dapat doon pa lang sa purpose ng kanilang loan, doon sila mag-focus. Ano ba talaga yung purpose ng kanilang pagkuta? Kung para saan po? Para saan talaga yun? Dahil number one, sinecheck natin talaga. Kung yan man ay pang negosyo, ano yung negosyong itatayo? Or kung existing na yung negosyo, yan ba ay talagang lalago pa? So, tinitingnan natin yun dun sa purpose pala. Opo. Ibig sabihin, dapat yung mga member po natin na mag-a-apply ay na-assess na rin po nila yung sarili nila. Ay ito bagang 50,000 ay kaya kong bayaran based sa aking income. So dapat sa atin po muna ay na-assess na natin yung sarili natin. Oo. At saka kung talagang halimbawa gusto nila ng malaking loan at kailangan naman talaga nila, kailangan nila magsabi ng totoo. Magkano ba talaga ang income na kanilang kinikita nila sa loob ng isang buwan, or kung yan man ay merong halimbawa negosyo, meron naman sila mga FS or mga libro. So, kailangan nila ipasa yun para makita natin, kaya ba talaga ng ating member borrower yung ganito kalaking amount. Dahil syempre, ating tinitingnan yung mga expenses nila, yung mga pangangailangan pa nila na extra. So, yung tinitingnan din natin yun. Dahil hindi naman po natin pwedeng i-approve yung gusto kagad nilang loan amount tayo. Baka hindi din po tayo makatulong sa kanila. Baka lalong lumubog sila sa utang. Dapat po ay may natitira pa rin. So, may natitira pa rin sa kanila. So yun naman pong pag-alam sa kanilang kakayanang magbayad ay nangyayari po yun sa CIBI. Sa CIBI pa lamang po ano nangyayari. Nangyayari na yun sa CIBI process pa lang natin.
inaalam na doon kung talagang hindi lang collateral ang chinecheck ni area coordinator, kundi pati yung kakayanan na din ni member sa kanyang ina-apply na law. So, yun ang unang-una din or tinitingnan din ng ating mga area coordinator in terms of CIBI. Sige po. So tayo naman po ay dadako sa benepisyo. So may benepisyo po ba na na-avail o natatanggap ang member pag nag-loan dito sa cooperative? Yung akin pong first question, ano po yung advantages na nakukuha ng member sa loan mula sa ICTech kumpara sa ibang, siyempre mahilig mag-compare yung ano po natin. Ano po yung pinagkaiba ng loan service po natin sa ibang financial institution na nag-aalok po ng loan? So, napakaganda na question. Dahil sabi mo nga kanina, mahilig mag-compare ng ating mga member, hindi lang yung mga prospect na member or yung mga gusto magdanda dito kay ICTech. Unang-una siguro masasabi ko ay flexible ang ating interest rate. Aside doon, flexible din ang ating mga terms. So, meron din tayong, katulad ng binanggit ko kanina, may 11 loan products tayo na pwedeng mag-fit sa kanilang mga pangangailangan. At pagdating naman sa benepisyo, siguro ito yung maipagmamalaki ng ating ni ICTech. Meron tayong balik-takili or yung tinatawag nating patronage refund na pag halimbawa nag-avail ka ng loan, yung iyong interest na ibinayad sa loob ng 1 taon, part na yun ay babalik sa iyo. Depende na lang sa net income ni ICTech. So yun, napakaganda na. Kakaiba siya dun sa mga ibang financial institution na naririnig ko. Dahil biro mo nagbayad ka ng interest, meron ka nakababalik. Sa ngayon po ba ay meron tayong mga special benefits katulad ng program para sa mga miyembrong nag-avail ng loan tulad po ng financial guidance or training? So, meron tayong mga program, Jomel. Isa na doon yung financial literacy na nakapaloob sa ating ownership seminar. So, may module tayo talaga na para sa financial literacy. At sa mga susunod na panahon or sa susunod na taon, isasama na natin diyan sa financial literacy yung utilization check. Sa utilization check, doon natin tinitingnan yung bang ang kanilang niloan ay talagang tama doon sa purpose na kanilang sinabi or nilagay doon sa kanilang mga loan application. Titingnan din natin na halimbawa, nakatulong ba talaga yung kanilang mga niloan kay ICTech para mapaunlad or mapagaan yung kanilang mga buhay. Halimbawa, kung yan man ay ginamit sa palayan, sa pagsasaka, gumanda ba yung ani ng kanilang sinasaka? Kung yan man ay pampatayo ng bahay, naitayo ba talaga yung bahay at may maayos na silang tirahan? So yun, doon papasok yung ating tinatawag na utilization check. Ibig sabihin po, halimbawa, kung tama po ako, halimbawa, ang purpose po niya nilagay ay pambili ng kotse, ng motor, pero ibinayad pala sa utang. Malalaman natin yun. Kung halimbawa naman sa Provident Loan, pampakasal, ikinasal pa talaga. So tumaga na yun. So kailangan natin makita kung talagang halimbawa, nakatulong ba tayo in terms of financial sa ating mga members? Nakakatulong ba si ICTech na talagang mapagaan yung buhay ng ating mga miyembro? Dahil yun yung aim natin, mapagaan or maging financial partner tayo ng ating mga miyembro. So, papasok doon yung financial literacy at utilization check as benefit nila. Salamat po. So, ito naman po, medyo ihiwalay na po tayo doon sa mga benefit. Bakit po pautang ang isa sa naging services o service ng ICTech? So, bakit nga baga? Sabay tanong na, bakit nga baga? Siguro dahil based doon sa ating mission vision. Dahil sabi nga doon ay sustain the quality of life of members contributing to the community. So, isa doon sa, sabi nga pag-sustain ay maging financial partner tayo ng ating mga member. So, paano ba yung financial partner? Nandun yung pagpapautang talaga. Tinuturoan natin silang gumanda yung kanilang mga buhay in terms of makapagbigay tayo ng kapital sa kanilang mga negosyo or sa mga gusto nilang itayong negosyo.
makatulong tayo sa mapagaan ang pamumuhay nila at ng kanilang mga anak kung halimbawa kailangan nila ng panwisyon ng kanilang mga anak. So, nandun tayo sa pagiging partner in terms of financial nila. So, kailangan may mga responsibilidad din sila in terms ng pag-utang. Kaya, kumbaga man ay number one na kumbaga man ay services na binibigay nga ni ICEDEC ay pagpapautang. So, yun. Malaki ang tulong siya sa ating mga miyembro. Hindi lang dahil nakakautang sila ng mababang interest at mahaba yung term. Pero kailangan din nilang tingnan or kailangan din nating tingnan sa side ni ICEDEC, nakakatulong ba talaga tayo. So, yun yung aim ni ICEDEC, maging financial partner at kumbaga man ay maging masustain yung quality ng life ng ating mga member. Mahalaga din po nilang malaman na halimbawa may kailangan nila po ng may haman, mayroon po sila malalaman. Oo, meron sila, yun, tama ka, meron ICEDEC na malalapitan. Kumbaga hindi na sila kung member ka na ICEDEC, hindi ka na kailangan saan ako utang, saan ako uutang ba sa private, sa Bombay, at pag member ka na ICEDEC, number one mo dapat iisipin si ICEDEC, may mahihiraman ka. At iyon yun talaga, may partner ka in terms of financial. Sa pagiging responsableng borrower naman po ng member, ano po yung mga dapat niyang tandaan para maging responsible borrower po ng ICEDEC? Siguro, ito yung unang lagi ito sinasabi, kahit hindi naman miyembro or kahit dito sa atin, sa mga staff natin, lagi tayong may responsibilidad. Hindi lang si ICEDEC, hindi lang si empleyado, kundi pati si member. May responsibilidad. Pag nag-avail ka ng products ng ICEDEC, di ba sinasabi, kailangan mong i-avail lahat, hindi man lahat, ay ilan doon sa mga products ng ICEDEC. So, kung ikaw ay nag-loan or member borrower ka ng ICEDEC, siguro ang sa tingin ko na number one na dapat responsibilidad mo ay magbayad ka ng tama. Ano ba yung tama? So, yung tama ay magbayad ka ng tamang amortization, kung ano yung in-explain sa iyo sa credit orientation, magbayad sa tamang oras. Bakit kailangan magbayad sa tamang oras? Siyempre, maiiwasan natin yung mga penalties. Maiwasan nating mapalagay ang mga pangalan nila doon sa mga delinquente or delays. Dahil siyempre, nag-generate tayo ng report. Pag nakita namin, nakapar ganito siya, hindi yan naiintindihan. May mga responsibilidad tayo, bawat isa. At iyon yung sa tingin ko, pinakamahalagang responsibilidad ng member borrower. Yung magbayad tayo ng tamang amortization at tamang oras or tamang day ng ipagbabayad. So, yun sa tingin ko na number one na responsibilidad nila. At nabanggit niyo po yung tayo po ay nagbabacktrack sa kanyang repayment history. Paano po ito nakaka-apekto o yung pattern niya ng pagbabayad ng member? Ito po ba ay nakaka-apekto pag sa kanyang future loans? So, nakaka-apekto po ba yung kanya pagbabayad dati? Sa tingin ko, number one yan. Dahil doon sa sinabi ko kaninang 6 C's, number one doon ay character. So, sa character pumapasok doon, maganda po siya magbayad. So, papasok doon yung repayment history ni member. Pangalawa ay, tayo ay may credit bureau. So, si ICEDEC ay isa sa accessing at saka submitting entity. So, yung credit bureau, lahat ng financial institution ay kailangan mag-submit ng mga list of borrower na kanilang institution. So, dahil tayo ay isa sa nagpapautang, nagsasubmit tayo kay CIC or sa credit bureau. Pag halimbawa ako ay isa borrower at ako ay delay or past due, makikita doon yung repayment history ko. So, pag halimbawa nag-loan ako sa bangko or halimbawa ako ay past due sa bangko at gusto kong mag-loan dito kay ICEDEC, makikita ni ICEDEC ano yung credit history ko. Ito pala ay delay dito sa ganito. Although hindi sinasabi ko anong institution, ito pala ay delay. So, yung credit history mo, nakaka-apekto yun. Dahil number one na tinitingnan natin ay character. So, pagdating sa credit history or repayment history,
yan ay malaking factor para mag-a-apply ka ng loan. Hindi lang dito sa kay ISEDEC, kundi sa ibang financial institution. Halimbawa nga ako, kung ako ay may loan sa iba, makikita ni ISEDEC dahil tayo ay accessee. So, lahat ng naglo-loan dito kay ISEDEC, kinukuha natin or chinecheck natin doon kung sila baga ay maganda ang credit history or maganda ba ang kanilang standing or credit standing. Dahil pag doon makikita na natin, ibig sabihin responsable silang mag-loan dahil binabayadan nila ng tama. Maganda yung standing nila doon sa credit bureau. At dahil po yung vision nga natin ay sustain quality of life of members, contributing to the community, sa tingin niyo po, paano po pwedeng gamitin ng mga member po natin ang kanilang loans para mas mapaganda yung kanilang kabuhayan at makatulong sa komunidad? So sa tingin ko, ay napakadaming maitulong ni ISEDEC, lalo na in terms of pag-avail ng loan ng ating mga member. Una-una, itong paglo-loan ay nakakatulong sa kanila in terms sa mapagaan ng kanilang mga buhay. Kung yan man halimbawa ay magtatayo sila ng negosyo, pwede silang makautang ng kapital. Kung halimbawa ayan naman ay pan-tuition, pwede silang makautang ng pan-tuition para sa kanilang mga anak. Kung halimbawa yan naman ay yung katulad ng sinabi ko, kapital, nakakatulong din siya sa komunidad dahil syempre lalago yung ekonomiya ng ating community or ng ating munisipalidad. Kung yan naman ay halimbawa sa pagpapaaral, nakakatulong siya dahil syempre makakatapos yung anak mo or makakatapos yung tinutulungan mo. Gaganda ang buhay niya dahil makakahanap siya ng magandang trabaho or magandang buhay. So napakalaking tulong nung ibinibigay nating serbisyo na pagpapautang or pagpapalong sa ating mga miyembro. Hindi lang sa ating mga miyembro, kundi pati na din sa komunidad. Dahil kung yan nang ay negosyo, di lalago ang negosyo or lalago ang ekonomiya dito sa ating munisipalidad. Maaari po ba tayong magbigay ng ilang kwento or halimbawa kung paano nakatulong ang loan services ng ISEDEC sa mga membro at sa kanilang mga negosyo o pamilya? Actually, napakadami. Kumbaga man, kung titingnan natin, ay napakadami talaga na tulungan ni ISEDEC. Sa part ko, napakadami kong naririnig na mga gumaan ng buhay or nakatulong talaga yung pag-loan nila kay ISEDEC. Siguro ay hindi ko na iisa-isahin, pero ang gusto ko lang ay panoodin nila. Panoodin nila yung ISEDEC The Great Equalizer sa YouTube natin at saka sa ating Facebook page. Dahil nandoon lahat, inipon natin yung mga miyembro na kumbaga man ay malaki ang naitulong sa kanilang pamumuhay, hindi in terms of negosyo, in terms ng pagdaan ng kanilang buhay, pagpapaaral sa kanilang mga anak. Nandoon iyon. Kaya napakaganda panoodin nila yung ISEDEC The Great Equalizer. Paano ba nakatulong si ISEDEC nandoon? Dahil kung isa-isa ito baka habuting katana. Madaming po tayong Madami. 7,000 na member natin. So medyo madami talaga. Pero ang sa akin ay napakadami nating natulungan. Hindi lang sa aspeto ng financial, kundi sa aspeto kung paano sila maging leader din. So in terms of pagpapautang, napakadami. Kaya gusto kong panoodin nila. Panoodin niyo po yung ISEDEC The Great Equalizer para po makita ninyo ano ba yung mga naitulong na ISEDEC in terms dun sa ating mga miyembro. Pero syempre, pag napanood na po ninyo, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Ayun, tama. Para updated po kayo sa mga, katulad po nito, mga ISEDEC Hour, sa mga informasyon tungkol sa ISEDEC. Oo, tama. Para updated. Mag-subscribe at mag-follow. Mag-follow sa lahat po ng social media accounts ng ISEDEC. Makapag-promote pa po ni Kasingit pa. Ito naman po CEO ay yung words of encouragement niyo po para po dun sa mga member po natin na hesitant pa na mag-avail ng loan product po ng ISEDEC. So thank you sa pag-invite, Jomel. At thank you sa pagbibigay ng chance na makapag-explain ng ating mga loan products. So para po sa ating mga miyembro na nagdadalawang isip pa na mag-avail ng ating mga loan products, ay open po ang ating credit section para kayo ay matugunan at matulungan kung ano ba yung tamang
loan products na mag-fit para sa inyo. Gaya po ng sinabi ko, mayroon tayong 11 loan products na pwede ninyong pagpilian. Nandyan po ang ating credit supervisor, si Ms. Princess Pearl Encina, at ang ating credit manager para po kayo i-assist at mabigyan kayo ng payo. Ano ba talaga ang pwedeng loan products para sa inyo? Maraming salamat din sa chance ulit na ako ay na-interview pang third episode. So maraming salamat at sana po ay mag-avail kayo ng ating mga loan products. Wag niyo pong sayangin yung chance na kayo ay merong opportunity na makapag-avail ng loan products dito kay ICED. At yun, doon po natatapos yung ating episode. Siyempre, maraming salamat po sa iyo sa inyong oras sa pagbibigay po ng kaalaman sa ating mga member. Sana ay marami po kayong natutunan at for sure marami nga po kayong nalaman o natutunan lalo-lalo na sa paano ba makakatulong ang ICDEC sa ating pangangailangang pinansyal. Ngunit lagi po natin tatandaan sa bawat pag-utang po natin ay ito po ay mayroong kaakibat na responsibilidad. Kaya maging responsableng member po tayo ng ICDEC. Maraming salamat po rin sa inyong pagsubaybay at magkita-kita ulit tayo sa susunod na ICDEC Hour. Kung mga ko ay may loan Dito sa ICDEC Ay natin. hindi po ako nakaltasan nitong last